Hello at welcome sa our collection station. Before natin start yung review natin ng Iron Man Mark 43 from SH Figuarts na Machinations. Special thanks nga kay Jordan Camacho para sa figure na to. Huwag ka mag-alala dahil aalagaan ko yung Mark 43 mo. So ngayon back tayo dun sa review natin. Before natin i-check si Iron Man, i-check muna natin yung box. So yung box niya, ayan dito. Makikita natin dito si Iron Man, yung Mark 43, Marvel na logo, Avengers Age of Ultron. So yung armor niya na to, ito yung ginamit niya dun sa Age of Ultron. Tapos dito may mga nakasulat, ayan, Japanese siya. Pero siguro nakasulat dyan, Iron Man Mark 43 kasi may 43 dito eh. Tapos ayan, Machinations, Bandai. So ito pala, ito yung pinakauna kong original na SH Figuarts dahil medyo mahal talaga yung mga Figuarts. Kaya tuwang-tuwa ako nung nakuha ko to. Kasi ito, yung logo ng SH Figuarts dito. Tapos dito yung name ni Iron Man, Avengers logo. Tapos yung arc reactor. Dito sa side, yung mukha ni Iron Man. Tapos sa back, ayan, yung ibang mga poses, ayan, back style, molding, movable, option parts. So pinapakita ko ano yung mga i-expect mo dun sa figure. Dito sa gilid, ayan, may nakasulat lang din dito. Tapos dito si Iron Man. Tapos sa top, ganyan lang. Sa bottom. Tapos may kasama din pala siyang instruction manual. Kaya lang di naman natin mabasa dahil Japanese. Pero pinapakita lang yung mga parts na kasama. Ayan, yung naka-close na kamay. So may 4 pairs of hands siya na iba-iba yung use. Tapos ito yung mga effect part, kung paano lang kinakabit yung effect part, kung paano mo siya aalisin dapat sa ball peg. Tapos ito, dito, yan, tapos yung shoulders na hahatak yata. Same on the other side. So ngayon, before natin check yung figure, check na natin yung height niya. Nasa around 6 inches siya. 6 inches yung height ng figure. Tapos ngayon, check natin yung mga effect part na kasama niya. So ito yung isa dun sa mga effect part. Ito yung kinakabit dun sa thrusters ni Iron Man sa paa. Iba yung kabitan nung sa kamay at saka nung sa paa para hindi mo po pagpapalit. Dito may peg. Tapos maganda yung paint niya. Clear plastic siya. O clear, tama, clear siya. Tapos medyo malambot na plastic siya. Dito from white. Tapos may pagka-white pa din, gradient, tapos orange. Tapos yung isa na effect part, yung sa kamay naman. So yung dito naman, siya naman yung may butas. Kasi yung kamay niya na pagkakabitan mo, doon naman may peg, may tusukan naman doon. Check natin yung detail. Yan. So maganda yung pagka-plastic niya, may pagka-translucent siya. Tapos yung isa, yung medyo mas mahaba, sa kamay pa din. So may option kayo kung alin yung gusto nyo. Ito yung kapag yung lumilipad siya, ito naman kapag tumitira siya. Yan. Pero syempre, depende kung alin na yung gusto nyo ikabit na lang, bahala na kayo. So ito yung flight hands niya, yung para sinestabilize niya yung pagka lumilipad siya. Yan, yung detail. Ayan, okay yung detail niya. Tapos dito ikakabit nyo yung sa taas nung gauntlet niya. Ito yung flight hands niya. Tapos yung next, nagpe-prepare na siya for repulsor blast na hands. So maganda yung pagkaka-paint nila. Metallic yung dating, metallic red siya. Tapos yung isa, yung nakatira na siya. Dito nyo ikakabit yung effect part niya. Try nating ikabit. Ayan, tignan nyo. Hindi nyo pwede ikabit yung sa paa dahil magkaiba talaga sila. So maganda yung ginawa ni SH Figuarts sa part na yun. Tutusok nyo lang na ganon. Tapos yung kabila, ito, same lang din. Kaya may option kung ano yung gusto nyo gamitin na effect part. Ngayon, i-check naman natin si Iron Man na. Ito si Iron Man Mark 43. Ito yung ginamit niya dun sa Age of Ultron na movie. Check natin yung details ng figure. Basta kay SHF, maganda talaga ang detail ng mga figure nila. Kuhang-kuha nila yung mga details ng figure. Kaya ito, ang ganda nung helmet. Ayan. Kuhang-kuha nila. Tapos, ang ganda din ng pagkaka-paint nila ng figure. Ayan. Check natin yung dito sa shoulder pads. Ayan. So, ang ganda kasi ito red, tapos ito yung gold. Ayan. Sa back. Ito yung details nung back. Kaya lahat talaga, hindi nila pinapalampas na walang paint. Ayan. Sa arms, maganda din siya. Tapos ito yung kinakabit dun sa removable siya. Ito.
Yan, removable siya para ikakabit nyo dun sa ibang mga kamay. Yan, yung details nung pink nung arms. Ayan, ang ganda nyo. Ito lang, medyo may gas lang. Pero okay lang dahil kunyari nakipaglaban na lang si Iron Man. Yung arc reactor niya, hindi lang siya yung basta sticker. May plastic din siya nandito. Tapos yung nandun sa loob para naka-engrave siya. Yan. Hindi lang siya basta flat. May texture din siya. Tapos ito, yan. Tapos dito ang ganda ng detailing na ginawa nila. Dito sa part na to ng katawan. Yung parang yung mga sa machine nyo, ayan. Kitang-kita nyo siya talaga. Sa back, ganun din. Tapos dito sa lower part, kaya highly detailed yung pagkakagawa ni SHF dito sa figure. Dapat lang dahil sa price range nila, mga figure nila ang mamahal talaga. Tapos dito sa paa, sa thigh, tapos dito. Yan, maganda yung details ng figure. Ngayon, ang i-check naman natin yung articulation ng figure. Sa head, yan, ball joint siya. Tapos maganda yung sa neck part, nakahiwalay din. So, magiging wide yung range ng movement talaga. Tapos, nakakatingala siya hanggang ganyan lang. Yun lang, medyo bitin pa para sa flight pose. Pero, pwede na. Mas maganda lang sana kung mas maititingala pa ng todo. Para talagang nakatingin siya sa taas. Pero okay naman na yan. Pero wide yung range niya. Pwede din siya tumingin ng ganyan kababa. Tapos nakaka-left and right. Tapos naiikot din siya. Tapos yun nga, may dito sa neck. Yan. Na-i-move nyo pa siya. Kaya wide talaga yung range ng movement. Tapos dito sa shoulders, pwede nyo siyang iangat para hindi makahinder dun sa movement ng shoulders. Yun lang ako, sana, ang ginawa na lang nila, kinabit na lang nila dito sa part na to, itong shoulder flap na to. Kasi minsan, nakaka-hinder siya sa movement nung figure pagka pinopose-pose nyo na siya. Yun lang naman. Pero, ayan, may movement siya dito, hindi siya, ayan. Ayan, nakikita nyo yung joint, yan. So, yun lang, nalilimit yung movement dahil dito sa part na to ng armor. So, pwede pa sana siya ma-move forward, kaya lang, tumatama dito. So, sa movement, medyo nare-restrict yung movement niya dahil dun sa ibang mga parts ng armor. Pero, pwede nyo itaas yung shoulders ng hanggang ganyan. Tapos, may bicep swivel siya. Tapos, double jointed yung elbows. Tapos, ang ganda dahil yung sa elbows niya, ang wide ng range ng pagkakabend nila. Yan. Tapos, yun pa pala, yung details nito, ang ganda din. Yan, o. Tapos, ito, nakaseparate siya dun sa part na to ng elbow. Yan. Yan. Kaya, wide yung range talaga niya. Tapos, dito naman, ito, ball joint siya. Tapos maganda yung ginawa nila kasi hindi nila ginawang one piece lang yung dito. Kasi nga, nagiging problem minsan, pagka isang buo siya, nalilimit yung movement. Kaya ito, kahit na iangat mo siya, ito umaangat din. Hindi nare-restrain yung movement nung kamay ni Iron Man. Sa torso, ito, ball joint siya. Tapos dito sa waist, may waist movement din siya. Yun lang, restrict kapag tumatama na dito sa part na to. Pero wide naman yung range ng movement. Kaya malaki na din yung magagawa. Ayan, may ab. Ayan. Pagka inangat mo siya ng ganyan, walang gap na nakikita dito. Ganun din yung sa back. Ayan, medyo meron. Pero okay lang naman siya. Ngayon, check na natin yung dito sa lower. Dito sa may thighs, pwede nyong i-lower siya para mas makapag-pose pa kayo ng iba. Yun nga lang, pagka nilo-lower nyo siya, ito lang yung hindi ko gusto, na may malaking butas dito. Kaya lang kasi kailangan mo siya para ma-dynamic pose nyo siya. Tapos dito sa thigh swivel, ang ginamit nila, hindi lang siya yung basta thigh cut, ang ginamit nila parang ball joint siya. Ayan o, ball peg yung ginamit nila, ball joint yun dito. So medyo mas wide yung range ng movement niya. Pwede nyo siyang itaas ng hanggang ganyan, wide yung range niya, yun lang, ayan, laki ng gap dito. Pero at least, maganda yung wide yung range na inaabot niya. Tapos sa back, ganun din, ayan. Tapos, yan, pwede nyo siyang isipa ng ganyan, split, pwede nyo siyang split. Ayan.
Tapos yung figure, solid na figure siya. Hindi siya yung loose, walang loose na mga parts sa kanya. Kahit na galaw-galawin nyo siya, solid talaga yung joints ng figure. Ayan. Tapos dito sa knees, yan, sa elbows, same no sa elbows. Yan, wide siya. Tapos ang ganda dahil yung paint details niya dito sa loob, nilagyan talaga nila ng iba-ibang mga colors. Tapos yung dito sa knees, ang ganda nung pagkakagawa nila dito. Kaya hindi lang nila ginawa na isang solid na figure, hindi lang nila ginawa isang solid na paint na, sige, red na lang. Hindi, nilagyan nila ng silver pa siya for detail. Tapos sa feet naman, ito, may left and right siya, nagagawa nyo. Tapos dito may toe articulation. Konti lang naman, pero big help na din siya pagka yung pinopost nyo. Tapos ankle rock. Tapos bibend nyo din siya ng ganyan. Tapos yung paa pala nito, ano siya, die-cast siya. Die-cast na metal. Mabigat yung weight nung paa niya para pagka tinatayo nyo siya, madali siyang maipost, madaling maitayo siya. Tapos yung dito pala sa part na to, maganda din yung ginawa ni SHF na medyo malambot na plastic yung nilagay nila dito sa dulo. Para pagka yung pinopost nyo siya, ayan, nagbe-bend lang siya ng konti. Pati dito sa unahan, kung tatamaan siya, hindi siya makakahinder dun sa movement. Palitan natin yung kamay ni Iron Man. Ang gagawin nyo lang, ipapop nyo lang siya, hilahin nyo lang. Medyo ingat lang kasi maliit yung ball peg niya dito. Pagka binigla nyo, baka mabali siya. So sayang naman kung nasisira lang yung figure nyo. Kabit natin yung medyo patira pa lang ng repulsor. Yan. Tapos ito, alisin lang natin to. Ilipat natin siya doon. Yan, lipat natin siya dito. Ito yung titira pa lang siya na pose niya. Kabit naman natin sa kabila yung tumitira na hands. Ito yung purpose kung bakit nabibento ng ganyan. Pagka itong kamay na to yung kinabit nyo, yung pose niya talaga, nakabend yung kamay. Nakabend siya talaga ng todo. Tumitira na siya. Tignan naman natin sila kasama yung iba pang mga SHF na, yun nga lang, itong tatlong to, itong Black Panther, Thanos, at saka Thor, mga bootleg to. Siya lang yung legit. Parang sa scale, medyo out of scale si Black Panther. Parang masyado siyang malaki para sa Iron Man. Dapat mas maliit siya ng konti. So not sure kung same siya kung sa original na Black Panther, same lang din sila ng height. Comment kayo dun sa baba kung meron kayong original na Black Panther from Civil War. Kung mas malaki ba to ng konti sa original na Black Panther na SHF. Ayan, ngayon i-compare naman natin siya dun sa iba pang mga Iron Man. So ito yung Iron Man from Toy Biz. Tapos ito yung Iron Man from ZD Toys no Mark III. Kung hindi nyo pa pala napapanood yung review ng Mark III from ZD Toys, ilalagay ko na lang yung link dun sa description sa baba. So sa height difference, ito konti lang, pero kay ZD Toys, malaki talaga kasi nasa 7-inch line ng ZD Toys. Sayang wala tayong Marvel Legends na Hasbro na Iron Man. Baka next time para ma-compare natin sila sa height difference nila. And kapag nilagay naman natin siya dun sa Hall of Armor ng ZD Toys, medyo maliit siya. Alanganin yung sukat. Pero pwede naman na. So nakita natin ngayon yung review ng Iron Man Mark 43 from SHH. So nakita natin ngayon yung review ng Iron Man Mark 43 from So nakita natin ngayon yung review ng Iron Man Mark 43 from SH Figuarts. So ako kung i-rate ko siya out of 10, siguro ibibigay ko sa kanya 8. Hindi pa din perfect dahil sa articulation yung iba medyo nagkaka-problem siya. Pero maganda din talaga yung figure. Yun nga lang sa price range niya, medyo mataas talaga ang price range ni SHF. Kaya yun pa yung isa pang factor na nakakalimit sa akin kung bakit hindi ko siya bibigyan ng perfect na score dahil mahal talaga siya para sa akin. Pero sa details, sa mga articulation ng SHF, maganda talaga sila. Pwede mo silang magawa ng dynamic pose kagaya na nung landing pose na to ni Iron Man. Yan.
Before natin end yung shoutout kay Jun Luel Riola Gaming. Thank you sa palaging pag-support sa mga videos. Shoutout din kay Naz Arts and Toys. Pwede nyong i-check yung YouTube channel niya. Ilalagay ko yung link dun sa description sa baba. May mga NECA toy review siya, Weijang na Transformers, tapos meron din siyang mga artwork dun. Shoutout din kay Just a Poptograph. Sana tama yung pagbigkas ko dun sa YouTube channel mo. Ilalagay ko yung link dun sa description sa baba. Kung mahilig kayo sa mga Funko Pop, tamang-tama yung channel niya. Madami siyang mga review ng Funko Pop dun. Shoutout din pala kay Johnny Pops. Pwede nyong i-check yung YouTube channel niya. Lalagay ko yung link dun sa description sa baba. So, kung mahilig din kayo sa Funko Pops, isa pang channel to na pwede nyong i-check. Napakadami niyang magagandang collection na Funko Pop. Tas thank you din Johnny Pops sa pag-invite sa Pinoy Toy Vloggers community. Kung kayo din may YouTube channel kayo about toys, magandang sumali sa group na to dahil tutulungan ka din ito na mag-grow yung channel mo. So thank you sa mga admin at saka sa mga moderators. So, sana nag-enjoy kayo dun sa review natin ng figure na to. Tsaka kung hindi pa din pala kayo nakakapag-subscribe, pwede nyo i-click yung subscribe button dun sa baba. Pati na din yung bell notification button para pagka may mga bago tayong episodes, manonotify kayo kaagad. Pwede din kayo mag-leave ng comment sa baba at tsaka pwede nyo din i-click yung like button, share nyo na din para maka-help siya sa pag-grow ng channel. So again, thank you for watching, stay safe, and see you next episode.